Alright, so after setting up the basic settings of WooCommerce, it's time na para ilagay na natin yung mga products natin dito sa system. So, syempre, gumagawa tayo ng online shopping cart or online store. So, dapat nandito yung mga products natin. So, what we have to do is to access the products page by looking at the sidebar and then clicking on the add product link. Okay. So, dadalhin tayo dito sa add product page. So basically dito natin ilalagay lahat ng important details regarding the product, like the name of the product, some description or the details about the product, the pricing, the number of stocks na meron or the number of inventory na meron dun sa product natin. So dito sa field nito, dito natin ilalagay yung pangalan ng product. So for identification process, let's just name it name of the product. Okay. So okay, let's proceed. After that, tignan natin yung other product data. So, there's general data, there's inventory. So, okay, so balik muna tayo sa general data. And, nandito natin makikita yung price field. So, makita natin, merong regular saka sales price. So, for the regular price, yun yung normal selling price natin ng product. So, kung meron tayong sale, let's say 50% off or something like that, doon natin ilalagay sa sale price. Alright, so ngayon wala naman tayong sale. So let's just use regular price. So another thing is the inventory. So one of the basic functions ng WooCommerce is can be used to manage the inventory. So what we have to do is to check the enable stock management at product level and then ilagay natin kung ilan yung inventory na meron tayo dun sa item na yon. Ang mangyayari dyan, every time na may bumibili or every time na may bibili dun sa item na yon, mababawasan yung stock quantity. So, pag dumating yung point na wala ng inventory dun sa product na yon, hindi na siya lalabas dun sa product page natin. So, maiiwasan yung bibili yung customer pero wala na palang stock. So, that is very useful. Okay. So, shipping products, okay, these are more advanced settings. So let's move. Okay, so another thing na kailangan nating gawin para mas ma-organize yung mga products na ililista natin dun sa products page natin or sa catalog natin dito sa online shopping cart na to is by using categories. So, let's say, ang binebenta mo mga sapatos, mga sapatos na pambabae, like we are doing on the case study website choosonline.ph. So, what we did there is we use categories like heels, kung heels yung sapatos na pambabae, kung flat shoes siya, kung dull shoes siya. So, dito natin siya ini-identify and in-organize. So, for this tutorial, ang gawin natin is let's just use product category. Alright. And let's just click on the add new product category. Okay. So, since gagawa tayo ng product, kailangan makita ng customer kung ano ba yung itsura ng product natin. So, para magawa yun, mag-upload tayo ng pictures. So, yung pinakaunang picture or yung unang picture na gusto nating ipakita dun sa customer, we call that the featured image. So, para ilagay yun, punta tayo dito sa featured image na fields or area, then click the link na set featured image. So, dadalhin tayo dito kung saan natin pwedeng i-upload yung files or upload yung image. So, just click on upload files and then select files. Basically, hanapin lang natin dun sa local drive natin kung nasan yung picture ng product na gamitin natin. So, gamitin natin yung file ko sa Shoes Online. And, here it is. Okay, so once uploaded yan, lalabas na siya ng ganito. And then, all we have to do is click on Set Featured Image. So, mapapansin natin yan, lumabas na siya doon. So, okay. And another thing,
punta tayo dito sa product short description. O yung product short description natin, ito yung parang teaser natin sa product. Ito yung mag-invite or mag-engganyo dun sa customer para bilhin yung product natin. Basically, ito yung dinidescribe nito yung mga basic functions or basic na needs or na may bibigay or yung product na binebenta natin. So basically, maiksi lang to. Contain details, pero the details will come later. Alright. So sabi natin, this product short description is to entice customers para bilhin yung product natin. Okay. Okay. So yung further details ng product natin, makikita natin siya dito sa long description ng product natin. So basically ito yung nasa baba ng nasa baba ng product name. So dito natin ilalagay lahat ng details na pwede natin ilagay dito sa product natin para maging basis ng customer sa pagbili ng product. So mas detalyado, mas maganda para sa customer kasi mas nalalaman niya kung ano ba yung talaga specifics ng product na yon. Hindi na siya kailangan magtanong or hindi ka na niya kailangan tanongin pa para bili niya yung produkto na yun. Okay, so after all of that, let's just hit the publish button. So the publish button, ang gagawin niya is ipopost niya doon sa system or doon sa front end yung product na ginawa mo para makita din ng mga customers mo yung product na pinost mo. So, right. So, mayari, kapag successful, sabi niya dito, product published. So, let's just click on view product para makita natin kung ano ba talaga itsura niya. Okay. So, ito yung ginawa natin. Kita mo, nandiyan yung name of product, yung price na nilagay mo, yung short description, and sa baba, ito yung long description. So, basically, yan siya.